Thank you, Jesus. Blessed be the name of the Lord, for from everlasting to everlasting you are God. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon, sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga po sa mga kapatid sa Panginoon dyan sa Doha, ang QICM, at ang mga dati kong kaalsad group, ang mga Raised Decent Families, at sa lahat pa po ng naifo-forward ang pag-aaral na ito. Magandang umaga po at welcome po sa inyong lahat. Patuloy ang ating pananalangin para sa Middle East upang ang kapayapaan ay matamo ng bawat isa at maalis ang lahat ng mga takot sa puso. Sige po, tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa biyayang ito na binibigay nyo. Araw-araw ang inyong biyayang ibinubuhos nyo sa bawat isa upang ang aming buhay ay maging katanggap-tanggap sa inyo at maging pagpapala sa iba. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayon, maging malinaw ang pandinig ng bawat isa sa inyong salita at ganon din po sa aking ginagamit ng audio at ganon din salamat Panginoon, magiging maayos po ang wifi at kami makakapagsimula hanggang makakapagtapos. Salamat sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Salamat sa banal na dugo na nagtatakip sa aming lahat. Maipahayag at lumawak ang pagpapahayag ng inyong salita sa lahat ng tao. Mapurihan ka't maparangalan sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Yan, good morning, Sister Evelyn Oblea. Ayan, welcome. Naririnig mo ba ito ng mabuti? Good morning, Sister Tess UC. Maliwanag ba yung ating audio? Ayan, pakisagot po kung iyan ay maliwanag. A blessed morning din, Sister Rose Dizon. Ayan po. So, a blessed morning, Sister Jean Almario. Oh, praise the Lord. Thank you. Maayos ang audio natin. So, ngayong umagang ito, na pag-aralan na natin sa 2 araw na ang tunay na umiibig ay hindi nagmamataas. Di po ba? Tayo ay nilalang ng Panginoon sa kanyang wangis at tayo niligtas niya sa ganun ding paraan. Kaya nga, ang ating buhay ay hindi nagpapahayag ng kadiliman kundi ng kaliwanagan. Tapos po pinag-aralan din natin na ang ating mga salita ay kailangang punong-puno rin ito ng pag-ibig ng Diyos. Para sa ganun, ating maipapahayag sa pamamagitan ng salita. Kasama po yung ating mga salita sa ating bibig na nagpapahayag ng tunay na pag-ibig ng Diyos. Magiliw tayo nakikipag-usap sa iba at kanilang marinig sa kanilang mga tainga na tayo ay tunay na mananampalataya sa pamamagitan ng pag-ibig. At ngayon pong sa araw na ito ay atin namang topic ngayon sa pamamagitan naman ng ating mga gawa. Ayan. Marami pong pruweba, maraming proof, ika nga, kung tayo ay tunay na mananampalataya na nagpapahayag ng ganitong uri ng paggawa, pagkilos dito sa mundo dahil tayo ay na kay Kristo. Simulan po natin yan na ang pag-ibig ay hindi lamang sa ating damdamin, ito ay naipapahayag sa pamamagitan ng paggawa. Kaya basahin po natin ang Ephesians chapter 2 verses 8 to 10. Ephesians chapter 2, dito po tayo magsisimula. Ephesians chapter 2 verses 8 to 10. Ito po ating mababasa sa salita ng Diyos. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos.
hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pamang una. So dito po sa talatang ito ay ipinaliliwanag sa atin yung sinabi ng una dahil sa kagandahang loob ng Diyos. For, for by grace are you saved through faith. So yan, maliwanag po yan. Hindi tayo naliligtas dahil tayo mabuti, tayo nga po, lahat tayo ay taong makasalanan, kaya tayo'y iniligtas na ng Diyos sa lahat ng kalikuan at pagkalayo sa Kanya. Kasi alam naman po natin yan, magmula pa kay Adan at kay Eva, na naging dahilan upang tayong lahat ay maging mahina at nagkagulo-gulo ang mundong ito dahil sa kasalanan. Kaya ngayon naman, dito naman sa binasa natin ngayon, papaano tayong nagiging karapat-dapat sa Diyos? Hindi sa atin sariling kakayanan o sa ating mga mabubuting gawa. Ito po ay nililinaw ng Biblia na wala po sa atin ang kaligtasan. Hindi ito nanggaling sa atin at hindi natin ito maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kaya po doon, binubuksan ko lamang po yung aking English na Bible kasi doon po maliwanag yung sinabi. Sabi po dito, and for by grace you have been saved through faith. Dahil sa biyaya ng Diyos, nakalagay doon, tayo naliligtas sa pamagitan ng pananampalataya natin. So, sumampalataya tayo. Yun din po ang sinasabi na sa Tagalog. Kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. Kaloob po yan ng Diyos. Nakalagay doon. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Ganun din po ang sinasabi. And that not of yourselves, it is the gift of God. Regalo po ng Diyos ang tayo maligtas. He paid it all, siya lahat ang nagbayad, pero tayo ang binibigyan niya ng regalo. It's a gift of everlasting life, gift of eternal life. So, ang ating response, ang ating magiging kilos o ang ating sasabihin o ating iisipin ay lumapit sa Diyos. Kasi sabi nga niya, hindi tayo naliligtas sa pamagitan ng ating mabubuting gawa, naliligtas tayo sapagkat ito ay niririgalo sa atin ng Panginoon at lahat ng kukuha ng regalong ito ay magkakaroon nga ng buhay na walang hanggan. Pero hindi po nagtatapos doon. Doon po sa binasa natin, sabi dito, not as a result of works. Yun no. Ibig sabihin yung kaligtasan natin ay hindi bunga ng ating paggawa so that no one can boast. So lahat mong tao, wala pong makapagmamalaki na siya'y naligtas dahil sa mabubuti niyang gawa. But verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. So sa Tagalog, tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noong pamanguna. So it means, ang binibigyan ng diin dito, tayo naliligtas hindi sa ating sariling gawa. Pagsampalataya sa Panginoon at ito'y biyaya o kagandahang loob na ibinibigyan ng Diyos sa atin at ito ay ang buhay, it's a gift. Sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, regalo sa atin ng Diyos. Yan. Sabi niya, it is a gift of God that hindi dahil gumawa tayo. Pero pagkatapos na tayo ay sumampalataya na, ano nang ating magiging buhay? Ngayon, heto na po yung mabubuting gawa. Heto na. It is after, pagkatapos ng ating kaligtasan, tayo tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, nakipagkasundo na tayo sa Diyos,
sa lahat ng bagay. Humingi tayo ng kapatawaran, pinatawad niya tayo, nilinis niya tayo, binago niya tayo a new person in Christ. Ngayon, after our salvation, then it will be our good works. Kaya nga, kung titignan natin ito, ang kaligtasan ay regalo ng Panginoong Diyos sa atin at ang mabuting gawa ay bunga. Ayan po. Bunga ng kaligtasan natin. So our good works ay magiging fruit, magiging bunga ng kaligtasan natin. Now we can really see, we can really share the Word of God and our good works to people. Kaya anumang bagay na ating ginagawang mabuti, it is to bring glory and honor to God. Kaya ngayon, we are now free to do what is right and honorable before God. Kasi, bakit kailangan pa nating magsanay ng mabuting gawa? Di nga ba, ang ating Panginoong Jesucristo, wala siyang ginawang anumang hindi maganda. Lahat ng ginawa niya ay mabuting halimbawa. Nakita natin ang Panginoong Jesucristo, siya ay naglingkod sa Diyos. Puro mabubuting gawa yon. Ibig sabihin nun, siya ay nagturo, nangaral, na nanalangin sa mga may sakit, nagpagaling. He raised Lazarus from the dead. He raised Jairus' daughter from the dead. He raised an only son of a widow. Yung mga ganon. Lahat ng iyan, these are all good works na ginawa ng ating Panginoon Kristo. Kaya bilang katunayan na tayo ay na kay Kristo, ang mabubuting gawa natin ngayon ang magliliwanag na. So, hindi lang tayo umiibig, totoo ang ating ginagawa by our good works. Ito pa, 1 Corinthians chapter 10 verse 31. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Basahin po natin yan. 1 Korinto, ikasampung kabanata, talatang 31. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Ito po ang nasasaad sa salita ng Diyos. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Napakaganda po no? Sabi niya, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa, gawin niyong lahat yan para sa Panginoon Kristo. Do it all for the glory of God. Ang ganda po nun. So ngayon, ipinaliliwanag sa atin ang mahalagang talatang ito. Sa Ingles, ganito po, sa NAS, a New American Standard Version, NASB, whether then you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. So ngayon makikita natin, kumakain tayo, umiinom tayo, kahit na anong ating ginagawa natin yan para sa ikapupuri at ikararangal ng Diyos. Ulitin natin sa Tagalog. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. So ngayon, may purpose, may ninanais ang Diyos ating paggawa ng mabuti para sa ikararangal ng kanyang pangalan. Noon, nung tayo ay wala kay Kristo, ang mabubuting gawa natin, at sinasabihin tayo, oh, napakabuti mo talaga, napakamatulungin mo, tuwan-tuwa naman tayo. Yes, talagang mabait ako. Kahit na hindi mo sinasabi sa iyong bibig, pero na ipapakita mo sa iyong kilos na ikay natutuwa sapagkat ikaw ay pinapupurihan dahil sa mabuti mong gawa. Pero nung nagsimula tayong tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, hindi na tayo nabubuhay para sa ating sarili at para sa ating self-satisfaction. Ika nga. Imbes na tayo naging selfish, tayo ay naging selfless. Ibig sabihin, hindi ang ating sarili ang ating pinararangalan o kapag tayo pinararangalan ay kinukuha natin yon. Hindi na. Sinasabi ng salita ng Diyos,
kung kayo'y kumain o uminom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. So now you have a different purpose. That is to bring glory and honor to God. So, kita nyo po yung pagkakaiba na whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. So ngayon, meron tayong laging iniisip, ang mabuting gawang ito ay hindi para sa akin, kundi maipahayag ko na ako'y na kay Kristo at nais kong siya ang aking parangalan sa pamamagitan ng aking mabubuting gawa. Amen po. Sana po, yun ay talagang maliwanag sa atin. Importante po yun na ating, na sa ating kaisipan, sa ating damdamin, lahat ng ating ginagawa, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. So yun po, ipinapaliwanag. Kaya nga, yung ating mga gawa ay hindi para sa ating sariling ikatataas, kundi para mapurihan at maparangalan ang Diyos. So, sa ating mga mabubuting gawa, sabi niya, ano man ang ating ginagawa, gawin nating lahat sa ikararangal ng Diyos. Kaya, ito po ang mga mensahe sinasabi sa atin ng Panginoon na napakaganda. So, ulitin po natin, dun sa unang binasa natin, tayo naligtas, hindi sa mabubuting gawa. Tayo'y naligtas dahil sumampalataya tayo. Kabutihang loob ng Diyos lahat yan at niririgalo niya sa atin ng buhay na walang hanggan. Nung ito'y ating tinanggap at nakipagkasundo tayo sa Kanya, magmula nung panahon na iyon, ang lahat ng ating magiging mabubuting gawa ay para sa ikararangal ng Diyos. Kaya masosorpresa po ang napakaraming mga tao. Akala nila na ang mabubuting gawa nila ang makapagbibigay sa kanila ng susi, para makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi po ang ating mabubuting gawa. Hindi po yan. We can never have enough good works to pay for our salvation. It has already been paid for by the Lord Jesus Christ. We have to believe on the finished work of Calvary. It is finished, sabi ng Panginoon. We don't have to struggle, we don't have to strive sa ating pagnanais na maging karapat-dapat sa Diyos. Magiging karapat-dapat tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. There is no other way, there is only one way. Kaya pag iyon ay atin ang tinanggap, and we have the Lord Jesus in our hearts, and He lives in us and through us by the power of the Holy Spirit, now all our good works is for His glory. Hindi tayo kukuha ng anumang kalwalhatian sa ating sarili, but we will always give back the glory to Him. Tanggapin po natin yung compliment, yes, thank you, pero sa iyong isip at damdamin, I give it all back to you, Lord, from now on. So, ipinaliliwanag lang po ito ng mabuti para sa ganoon ating mariremind tayo, mapapaalalahanan tayo ng lahat ng ating ginagawa is not for our own. It is for the glory of God. Jesus bought the highest price para sa ating kaligtasan. So, He deserves all the glory. Amen po. Ngayon, 1 John chapter 3 verse 17. Dumako naman tayo sa 1 Juan, ikatatlong kabanata, talatang 17. 1 John chapter 3 verse 17. Basahin po natin. Kailangan po nakabukas lagi ang inyong Biblia. 1 John chapter 3 verse 17. Ganito po ang ating mababasa. Kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinutulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? So, eto naman po. So, yung kanina ipinaliwanag sa Ephesians chapter 2 verses 8 and to 10, ang kaligtasan ay regalo ng Panginoon at ay sumampalataya. Yun po. At pagkatapos nun, 1 Corinthians 10:31, ang sinasabi ng Panginoon, kumain tayo, gumagawa tayo,
gawin nating lahat yan sa ikararangal ng Panginoon. So ngayon, eto po ang isang binibigay ng Panginoon sa atin. Kaya sabi niya, tayong mananampalataya, ina-address na niya tayo. Sinasabihan na tayo ng salita ng Diyos. Sabi niya nga, kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Kaya sabi niya, dun po sa verse 18, 1 John chapter 3 verse 18, mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. So ito po, ipinapaliwanag, after our salvation, then our good works. Yun po, bilang pagpapakilalang tayo ay tunay na na kay Kristo. So, ulitin natin para po maliwanag sa ating kaisipan. Sabi, kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? So, ang katunayan ng ating pag-ibig sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagtulong natin, ang mabubuting gawa natin sa mga tao. Di natin nakikita sa ating mata ang Panginoon. Subalit, ang mga taong nakikita natin, tao ang mga yan na iniibig din ng Diyos. At kung talagang tayo ay may pag-ibig sa ating puso, handa tayong tumulong kapag may kakayanan tayong gawin iyon. Kaya nga sabi dito, in verse 18, 1 John chapter 3 verse 17 ang una kong binasa, in verse 18, mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Sabi niya. So, ang pag-ibig natin ay may kasamang gawa. Kaya nga, indeed, yung ginagawa natin. Niya, mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Kaya hindi sapat, I love you, sabi mo. Wala ka namang ginagawang anything good. Kaya sabi doon, ipakita natin. Ipakita, they have to see it with their eyes. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. So, ayan po. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kung talagang tayo na kay Kristo, talagang magiging natural sa atin. Magiging natural. Hindi pinipilit. Hindi pagkukunwari ang ating pagtulong. Ito ay nagbubuhat sa kaibuturan ng ating puso. Doon, sa malalim na bahagi, yung ating pagkatao sa ilalim, sa hindi nakikita ng tao. Doon pa lamang, dahil binago na tayo ng tunay ng Panginoon, ngayon ang ating mga pagkilos at paggawa ay bilang pagpapakilalang meron tayong Diyos na sinasampalatayanan at iniibig natin siya, at ang pag-ibig na ito ang nagiging recipient, yung tatanggap nito ay ang ating kapwa-tao. Amen po. Kailangan po ay ating naiintindihan ng mabuti ito. Yung mabuting gawa natin ay nagpapahayag ng ating tunay na pag-ibig sa Diyos. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Yun po yun. Ito pa, Galatians chapter 6 verses 9 to 10. Sa book of Galatians, Galatia, ika-6 na kabanata, talatang 9 at 10. Basahin po natin, Galatians chapter 6 verses 9 and 10. Galatians chapter 6 verses 9 and 10. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Galatians chapter 6 verses 9 and 10. Kaya't huwag tayong magsawa. Ito po. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. So ito po, malinaw din na ipinapahayag sa atin na patuloy tayong gumawa, huwag tayong magsawa ng kagagawa ng mabuti. Kaya yung paggawa natin ng mabuti, hindi lang isang beses, pangalawang beses, tatlong beses.
Maliwanag na maliwanag po dito, sabi niya, huwag tayong magsawa sapagkat ang Panginoon ang magbibigay ng gantimpala sa atin. Hindi tayo naghihintay ng gantimpala o pagpapasalamat o pagreregalo ng tao. Naghihintay tayo sa gantimpala na ibibigay ng Diyos sa atin sapagkat nakikita niya, nababasa niya, nalalaman niya na totoo ang mga bagay na ginagawa natin at hindi tayo nagkukunwari para lang sa mata ng tao. Ang talagang ginagawa natin sa mata ng Diyos at sa pagtingin niya sa ating puso, ito ay tunay at totoo, hindi pagkukunwari at hindi rin tayo kailangan magsawa. Kung minsan nasasabi natin sa Panginoon, Panginoon, ilang beses ko bang tutulungan ang taong ito? medyo, medyo parang naiinis ka na. Pero alam niyo po, ayan ang mga salita na sinasabi sa atin. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. So binibigyan naman din ng diin tayong magkakapatid sa Panginoon nagtutulungan at syempre hindi lamang yung kapatid natin sa Panginoon, even outside of that. Kasi po, iyan ay importante din na malaman ng hindi mananampalataya na tayo ay tunay na sumusunod sa Panginoon. Hindi tayo namimili ng taong tutulungan natin. Titus chapter 3 verse 8. Ganyan din po ang sasabihin sa atin. Kay Tito sa banal na kasulatan, Tito. Basahin po natin. Let's go. Titus chapter 3 verse 8. Titus chapter 3 verse 8. Basahin po natin. I'm opening my Bible. Sabi po ng salita ng Diyos, Titus chapter 3 verse 8, mapananaligan ang mga aral na ito, kaya't ibig ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti. Ang mga ito ay napakabuti at mapapakinabangan ng mga tao. So dito rin po, ipinagbili ni Apostol Pablo kay Tito o Titus na ang sabi niya, Titus chapter 3 verse 8, mapananaligan ang mga aral na ito, kaya't ibig ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti. Ang mga ito ay napakabuti at mapapakinabangan ng mga tao. So, may pakinabang sa ibang tao ang ating paggawa ng mabuti. Kaya nga, pinagpapala tayo ng Panginoon, hindi lamang para sarilinin natin ang mga bagay na yon at yung ibang tao ay i-ignore natin. Hindi po. God blesses us so that we can be a channel of blessing. Binibigay ng Panginoon sa atin yan, kaya nga, matuto rin tayong i-extend natin ang ating tulong sa iba. Kung babasahin po natin yan sa wikang Ingles, Titus chapter 3 verse 8, binubuksan ko lang po yung sa kong Bible, yung English Bible ko, para po maliwanag sa atin, sa ating lahat, ang sinasabi ng salita ng Diyos. Very important po yan sa ating buhay bilang mananampalataya. Ang sabi po sa atin, this is a trustworthy statement, and concerning these things, I want you to speak confidently so that those who have believed God will be careful to engage in good deeds. Ayun, sabi niya. These things are good and profitable for man. Good deeds. Mabubuting gawa. Kaya nga po, ang ating pag-ibig ay napatutunayan din natin sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Hindi na lamang po naman finansyal ang ating pagtulong sa iba. Yung nandun ka, maipanalangin mo siya kung talagang wala ka. Pero kahit na
i-share mo pa rin kung anong meron ka, sapagkat ang Panginoon nakikita niya na gusto mong tumulong sa kabila ng konti lang ang resources mo. Tuloy mo pa rin yon. As the Lord speaks to you, you do it. Sapagkat merong mga taong nais nilang makita na totoo nga ang Kristiyanong ito sa pamamagitan ng kanyang mabuting gawa. They would know it, they would experience it, na tayo ay hindi lamang niligtas ng Panginoon, hindi makasarili, kundi ang mabubuting gawa natin is to do that to our fellow man, kapwa-tao, lalo na sa mga kamananampalataya natin. At i-extend din natin yan sa mga hindi, sapagkat good works is also one proof of our love for God. Pero inuulit po natin, hindi tayo naliligtas sa mabubuting gawa. Pero after na tayo naligtas na, then our good works will be acceptable to God. At ang lahat ng mabubuting gawa natin is to bring glory and honor to God. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagtuturo mo sa amin at pagtutuwid sa amin. At pagpapaalala na mahalaga na ang tunay na pag-ibig ay kalakip ng mabubuting gawa para magbigay ng karangalan at kapurihan sa inyo. Itinuturo po ng inyong salita ito. Kaya nga, ganun din po kami. Habang nabubuhay, patuloy po namin itong ginagawa sapagkat ikaw na rin ang siyang magbibigay ng gantimpala sa amin. Hindi na namin ito hihintayin sa aming kapwa. Kayo ang Diyos na nakakakita sa amin sa lahat ng ito. Ginagawa namin ito sapagkat nais naming mapurihan at maparangalan ang pangalan mo. Panginoon, patuloy kang kumilos sa amin, huwag kaming magsasawa sa paggawa ng mabuti. For at the perfect time, you will be the one to bless us more than we can ever ask for or imagine. Mapurihan ka, maparangalan ka sa bawat buhay namin, Panginoon. Maging patotoo ang aming buhay. Katotohanan ang aming buhay. Hindi nagkukunwari. Totoong totoo sapagkat si Kristo ang siyang tagapagligtas at manunubos namin at ang mga bagay na aming ginagawa ay para sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. Maraming salamat po sa pagpapaalala mong ito, aming Diyos Ama, sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Tanggapin ng lahat ng mananampalataya ang umaapaw na pag-ibig ng Diyos sa atin, kagalakan, kapayapaan, ang bunga ng Banal na Espiritu, ang katyagaan, ang kabaitan, kabutihan, ang maamo, ang self-control, meekness, faithfulness, self-control, at tanggapin natin ang mga biyayang ito ng mabuting gawa dahil si Kristo ang naghahari sa ating buhay. Tanggapin ang mga biyayang binibigay ng Panginoon, kagalingan, kalusugan, katagumpayan, anuman ang ating ginagawa, it is to bring glory and honor to God in the name of the Lord Jesus Christ and by the power of thine Holy Spirit. Amen and amen. So magandang umaga po sa inyo na nandiyan lahat. I pray na mas maayos na po ang ating ang wifi namin dito at ganun din yung ating sound system. Thank you, Lord. Kay Sister Rowena Pineda, ayan, nakita ko po, Sister Jean Almario, Sister Maricel Gamulo Tolentino, yan, salamat. Sister Novi Zaratan, Sister Evelyn Oblea kanina, Sister Irene Javier Bautista, yan, kay Sister Tess UC, ayan, salamat. Gian Bravo, ayan, Sister Luz Mandap, ayan, Sister Novi Zaratan, ayan, maraming salamat. Sister Rowena D. Manalo, ayan, Sister Rose Dizon, yan po. Maraming pong salamat. Sister Jean Almario nandun din. God bless you po and I'll see you next week. And be a channel of blessing. You are a blessing and be a channel of blessing to others. God bless po. I'll see you from Tuesday to Thursday every week. Bye for now. God bless you all.